Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects, pero wala namang nangyari. Almost a Mga idol, mga ka-Duterte, isang pagbate muna sa inyong lahat. I-post muna natin mga idol ha. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalong na din ha sa atong mga Bisaya, ang atong mga amigo-amiga sa Davao, mayong buntag sa tanan. Grabe mga idol, kasi napakainit itong mga nangyayaring usaping issue ng flood control, itong mga anomaly, itong corruption mga nangyayari. Alam nating lahat, laman ng usapan at nag-viral itong mga video ni Ate Claire sa pagpunta nila sa Canada, mga ka-Duterte, di ba? At nandun din si Pangulong Bongbong Marcos. Ganito siguro ang nangyayari ngayon. Kasi nanggaling sila ng Canada at umuwi ngayon, nagsalita si Pangulo. Kasi nag-viral talaga mga idol. Sinalubong sila ng taong bayan ng taga-Canada, itong mga Filipino community sa Canada, nagprotesta at nagkaisa laban sa korupsyon. Ang sigaw nila, alam na kung anong sigaw natin. Ngayon, nag-viral si Ate Claire. Pati si PBBM, si Pangulo. Kasi malala na ang itong nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Ngayon, pagka-uwi ni Pangulo, itong ginawa niya, walang ginawa daw si PRRD para labanan ang korupsyon sa flood control noon. Kasi daw noong panahon, sa panahon pa daw ni Tatay Digong, ay malala na daw ang korupsyon ng flood control, mga idol. Bato-bato sa langit, tamaan wag magalit, patay pinasa na ang problema sa ibang ano. Mga idol, mga ka-Duterte, ito lang yung ano ko ha. Sa panahon ni Tatay Digong, may tinatawag na PAAC, Presidential Anti-Corruption and Commission. Sa panahon ni PBBM, pagkaupo niya, I think 2 months pa lang, bago pa lang, tinanggal niya yun. Di nagkakaproblema siya ngayon. Sa panahon ni Tatay Digong, halos, siguro, meron din siguro ilan dyan. Imposibleng wala siguro, di ba? Practical, real talk tayo. Meron yan, pero takot. Takot sila. Kasi meron nga silang PAAC na tinatawag. Ito si Grego Bergega. Siya yung commissioner noon. Siya yung parang namumuno diyan sa mga anti-corruption sa panahon ni Tatay Digong Duterte. Mga kasulid. Ngayon, sa panahon niya, tinanggal niya. Hindi nagkakaproblema siya. Malala tuloy ang nangyari. Di ba? Ngayon, bakit? Anong sabi niya ulit? Ulitin natin. Iano natin mga ka-Duterte ha. President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects, pero wala namang nangyari. almost They are great flood control, mga nangyayaring corruption siguro ang iniisip niya. Malala daw ang nangyayari corruption sa panahon ni Tatay Digong, mga ka-Duterte, pero wala daw silang action, parang gano'n, walang ginagawa, parang gano'n. Walang investigasyon na ginagawa. Sa kanya lang siguro daw nagsimula lahat at siya rin Mahal na Pangulo, sorry po no, may ginagalang namin kayo bilang presidente ng Pilipinas at bilang isang leader sa ating bansa. Pero sana bilang leader sa ating bansa, dapat kung anong problema ngayon, solusyonan, wag na talagang ibato sa iba. Kasi magmumukha tayong niyan, lalong-lalo na sa panahon niya ngayon, na obvious. Una-una, na-involve yung pangalan ng kamag-anak niya, si Martin Romualdez, di ba? Ang masaklap ba, pati siya, pangalan din niya, na-involve din niya. Si Saldico, sino nagsabi noon? Ngayon, umpisa pa lang, alam naman natin na si Inday Sara ay tumiwalag na sa kanila. At alam natin na nasaktan si Inday. At kilala natin to, si Inday Sara, na nagtatrabaho lang yan. Kita nyo naman yung Davao, di ba? Kung anong nangyayari ng Davao ngayon. Ngayon, kaya nga nanggigigil si Inday kasi parang pakiramdam ni Inday Sara, sinisira nyo ang pangalan ko. Ganon ang pagkaano ni Inday Sara. Kaya siya parang eager talaga siya
eager na si Inday ngayon na linisin ang kanyang pangalan. Ngayon, itong nangyayaring mga malalang korupsyon, mga ka-Duterte sulit, kasi alam naman natin na si Pangulo at saka si Ate Claire nang galing ng Canada, sinalubong sila ng taong bayan doon, itong mga Filipino community. Sinalubong sila ng protesta. Nagkaisa sila doon. Ang panawagan nila itong malalang korupsyon at itong pag-resign ni PBBM. Kasi nga, mga ka-Duterte, kagaya niyan, ang problema ngayon, ganitong nangyayari, malala na nga ang problema sa ating bansa, tapos ipapasa mo sa ibang tao. At alam naman ng taong bayan gaano ka magtrabaho si Digong noon. Alam nyo ba, ang reaksyon ng taong bayan, ganito ang mangyayari niyan. Mas magiging malala. Kung siya ay leader ng Pilipinas, sorry po, mahal na Pangulo, nirerespeto ka namin. Pag ganyan kasing sistema, na parang kung anong problema nyo ngayon, tapos binabato nyo sa ibang tao, dito natin makikita kung gaano ang leader mamuno. Ang ibig kong sabihin, yung kakayanan niya para mamuno sa ating bansa. Pag ganitong sistema, mahirap magsalita, no, mga ka-Duterte, mahirap din kasi hindi naman tayo perpekto na tao. Pero alam natin kung gaano magtrabaho si Digong, si Tatay Digong sa panahon niya. Alam natin lahat 'yan. Corruption, krimen, at itong war on drugs, tatlo ang layunin niya. Talagang diyan sila nakapokus. Tapos legacy yan ng build. Tapos ngayon, isisisi mo sa Duterte ngayon, sa panahon niya. Wow naman. 'Di ba? Mapapawaw ka talaga. Isipin mo, ginawa na ni lahat ni Digong noon sa panahon niya. Kahit batikusin si Digong ng katakot-takot sa panahon niya dahil para maipalibing lang ang kanyang tatay. Tapos ganito. Kumbaga napag-usapan lang natin ngayon 'yan. Pero napaka-imposible. Sorry po, mahal na Pangulo. I do respect po, pero sa inyo, kasi binoto ka namin. Sa totoo lang, binoto ka na namin. Dahil din sa Duterte. Pero, nandyan na. Pero isipin nyo mga ka-idol, bilang presidente, wag ka dapat, para sa akin, kung ako presidente, kung ang problema ngayon ganito, malala na, tapos ang sinisigaw ng taong bayan, ganito na, napakalala na rin. Tapos ganito pa yung yung pagbati sa panahon ng Duterte administrasyon ay parang mas malala pa daw ang Ituloy muna natin mga idol. Kasi itong sinabi niya, may karugtong pa eh. Pakinggan natin mga ka-Duterte sulit. A year ago, during your fourth State of the Nation address, Inulit you lang called natin, out ha? corruption and said, mahiya naman kayo before the members of Congress. That set expectations from you and your administration that you will wage war against corruption and no one will be spared. 1 year hence, Mr. President, do you think your administration has done enough and fast enough? Well, I cannot say that we have done enough because we're not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find. And it's going already back beyond my administration, beyond my term. If you remember, I think it was in 2018, already the minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already says that he had uncovered 300 plus billion flood control mess. And so when we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, President Duterte, acknowledged that there were Ako mga idol nito. Ito na yung salaysay niya. Mukhang doon nga papunta kay Tatay Digong.
Sorry po mga na Pangulo, no? Pero sa sinasabi niyan dito ngayon, parang doon talaga papunta kay Tatay Digong ang issue mga idol. Kasi daw sa panahon noon pa ng Administrasyon Duterte, pakiramdam niya siguro mas malala na doon sa kanya. Naabutan lang niya itong 2022. Biyan daw para mas manas, nauna pa sa kanya itong mga nangyaring korupsyon. Eh, 'di ba yung budget ng 2025, sino ba yung speaker nun? 'Di ba yung ano niya, kamag-anak niya? Grabe naman 'to, oh. Ang hirap naman depensahan nito kung ako si ano. There were great problems in terms of the flood control projects. Isipin mo 'yan. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, it did not find accountability in anybody. So that I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. Sorry po mga idol, Ay naku po, napakahirap itong sitwasyon ni Pangulo ngayon mga ka-Duterte. Kasi 'yan kung ganyan ang sitwasyon niya ngayon tapos ipupukol niya sa Duterte, magkakabatikos siya lalo, mga idol. Mapupuna siya ng taong bayan. Ang ibig kong sabihin, ang problema ngayon kasi dapat hindi mo na dapat ipupukol sa ibang administrasyon. Kasi magmumukha tayong katawa-tawa niyan. Obvious na obvious kasi itong nangyayaring corruption, itong 2025 budget. Tapos itong nangyayaring mga budget ng pangkalusugan, PhilHealth. Mga ganun ba? Kasi magpatong-patong kasi yan sa umpisa hanggang sa huli. Tapos kung hindi lang tayo hinusgahan ng langit, nagkaroon ng baha, lindol, ganito, ulan na malakas. 'Di ba nakikita lahat ng problema nung bumaha. Tapos ganito pang nangyari na pakiramdam kung iisipin mo mabuti talaga, patungkol ang usapan dito ay patungkol talaga sa panahon ni Duterte, itong Digong. Sa panahon pa daw sa kanya. Naabutan lang daw niya ito. Kaya siya na lang daw ang nag-leap up. Siya na lang daw ang mag-iimbestiga. Parang gano'n ang nangyari ngayon. 'Di ba? Ngayon, parang gano'n na nga, sinisi niya sa kabila. Kay Digong, Duterte administrasyon. Kasi panahon pa daw niya to. Ngayon, mapupuna siya dito ng taong bayan. Sorry, gano'n ang magiging reaksyon ng taong bayan sa sinabi niya ngayon. Kasi dapat, leader ka eh. Siguro pwede siyang magsalita, pero hindi yung gano'n, action agad ipakita niya sa taong bayan na gaano katotoo itong mga sinasabi ni Saldico. 'Di ba? Asan na si Saldico ngayon? Nasa ibang bansa na. Ngayon, alam naman natin lahat 'yan ay patungkol sa kanya ang mga nangyari. Kaya napakahirap depensahan ang nangyayari ngayon sa sitwasyon ni PBBM ng ka-Duterte. Mahirap pakinggan itong mga sinabi niya. Para sa atin na sa sitwasyon niya. Kasi malala na eh. Napakalala na mga ka-Duterte. Nabanggit na niya, 18 Marines, kasama rin siya sa pangalan. Tapos ayaw imbestigahan itong Blue Ribbon Committee, paputol-putol. Sayang, 'di ba? Tapos ngayon, ganito yung maririnig natin. Nasaan ang mawawalan ng kumbaga, ang tawag nito? Kumpiyansa bilang isang leader. Tayong mga taong bayan, kasi mataas sana ang tingin natin bilang isang leader sa ating bansa, ang isang presidente, kasi binoto siya ng taong bayan, binoto natin halos lahat, 'di ba? Pinili natin siya para maglingkod para sa ating bayan, tapos ganitong nangyari sa bansa natin, dumating yung panahon
na nagkakagulo, ng maraming korupsyon. Tapos alam natin lahat itong past Duterte administration ay proud na proud ang mga tao sa ginawa nila. Tapos ganito ang mangyayari. Tapos ibabato mo ang problema ngayon sa Duterte. Naku po, mas lalo siyang mapupuna, mas lalo siyang mababatikos sa ganitong usapin. Ako lang ang nahihiya at ako lang siguro ang maaawa. Kumbaga, nakakaawa din sa part ni Pangulo ngayon. Ako na lang ang naawa. Sorry, pero ganun ang pakiramdam ko. Babatikusin at mapupuna siya ng taong bayan sa ginagawa niya. Alam nating lahat kung gaano ka-proud ng taong bayan sa Duterte sa ginawa. Siguro yung ilan-ilan, hindi talaga proud kasi may ginagawang hindi maganda. Siguro may ginagawa silang mali. 'Di ba? Alam natin lahat 'yan, lalong-lalo na sa war on drugs. Oh, lalong-lalo na sa mga politikong mahilig magnakaw. 'Di ba? Alam natin ang Duterte ay nakatutok 'yan sila sa tatlong layunin. Corruption, number 1. Number 2, krimen. Number 3, pinaka-ano nila, itong war on drugs. Tapos, ligasiya na siya. Build, build, build. O, ngayon, ganito ang sitwasyon ngayon kay PBBM. Kasi naabutan siya ng ganito na di niya kayang kontrolin na pagdating ng panahon ang tambayan. Hindi na niya makokontrol. Pagpunta niya sa Canada, kaya dito lalo siyang kasandaghan ng tao, mga idol. Ang daming tao doon. Ang daming nagtipon-tipon sa Canada. Freedom sila doon. Pagdating sa ganito, yung mga korupsyon, kaya tago sa puso talaga. Oh, doon talaga nangyari sa kanila, nakatikim sila ng masarap na salita ng OFW. Harap-harapan, sinigawan sila doon. Si Ate Claire, ito si Pangulo. Hindi natin masisisi itong mga taong bayan kasi nasa public servant po sila. Public servant, kahit ang presidente, public servant. Mas mataas ang taong bayan kumpara sa kanila. Kahit sabihin, kaya nga ang taas ng respeto ni Tatay Digong sa atin, di ba? Kayo ang parang ano namin, nagsisilbi lang kami sa inyo. Ganon si Tatay Digong noon. Buwis-buhay pa yun, mga idol. Tapos ngayon, marinig natin ganito. Pinasa sa Duterte. Sorry po, mahal na Pangulo. Pero nirerespeto ka namin bilang presidente. Sana lang po, harapin niyo po ang katotohanan. Harapin niyo po, kailangan maging matapang kayo sa paglingkod bilang presidente. Kaya nga ilang presidenteng dumaan na wala talagang humaharap ng maayos. Kasi takot, mga idol. Duterte lang talaga. Duterte lang ang nakakaharap at may tapang para maglingkod. Isipin nyo naman, mga ka-Duterte, ginawa ng Duterte administrasyon noon. Kaya wala talagang presidenteng takot. Lalo-lalo na yung war on drugs na yan. Isipin mo, mga general, mga politiko, matataas na tao, may senador ba, mga protektor ba. Ganon. Kaya wala talagang presidenteng tumatagal kasi nakatakot-takot, mga idol. Pati itong mga mainstream media, di ba? Alam natin lahat yan. Mga oligarko, number 1. Mga bilyonaryo, milyonaryo. Kaya ganon. Kaya Duterte talaga ang pinaka-the best. Kaya pag once na ganito ang sinabi ni Pangulo, naku, batikusin siya lalo. Mapupuna siya lalo. Sorry po, mahal na Pangulo. For respeto ka namin. Sana harapin nyo yung katotohanan. Panindigan nyo. Harapin nyo. Kung tunay talagang hindi ka pauwiin nyo si Saldico, ganun. Harap-harapan, pauwiin. Para malaman ng taong bayan kung anong katotohanan. Ganun lang. Ganun ka na. Kung siya talaga ay nanindigan na pauwiin niya si Saldico. At itong sinasabi ng kapatid niya, si Amy Marcos. Di ba? Kaya mahirap depensahan sa side niya.
Napakahirap. 18 Marines pa. Ang dami. Mga Diskaya, 'di ba? Ang dami na ng pangalan na involved na matataas dun, mga kongresista, walang nangyari. Kaya ganito ang reaksyon ng taong bayan, mahal na Pangulo. Sorry, kasi presidente ka namin, nirerespeto ka namin. Mabait naman ang mga Pilipinos kung tutuusin. Kita nyo naman sa panahon ni Digong, di ba? Kaya minamahal siya lalo. Napakabait ng mga Pilipino, kahit sa ang sulok ng mundo. Napakabait. Kaya ito yung mga balita, laman ng balita mga ka-Duterte. Kasi nga, galing sila sa Canada, pag-uwi ng Pilipinas, nagkaroon ng issue kasi nag-viral lahat. Nag-viral si Pangulo at saka si Ate Claire. Hindi natin masisisi kasi nasa public servant sila. Kahit presidente ka, public servant ka pa rin. Ang taong bayan ang pinakamataas sa atin. Tayo, mga Pilipino. Tayo. Kaya I hope magkaroon tayo ng lesson sa mga pagkakamali. Hindi man tayo perpekto. Panindigan. Solusyonan. Dapat ganun. Action agad. Kaya matakot tayo sa reaksyon ng ating mga kababayan ba? Bakit kaya ganito yung pakiramdam ng aking mga nasasakupan? Mga ganun ba? May mali ba ako? Mas maganda pa yung ganun na magsalita ka ng para sa'yo. Sorry kung ano man yung may mga pagkukulang. Kung di man ako perpekto. Kasi sabihin natin hindi siya nagnakaw, hindi siya involved. Pero yung nasa baba niya, mga ganun ba? Kasi ang leader dapat may tapang talaga. Pag walang tapang, wala. Yan ang kinakatakutan ni Tatay Digong noon. Kasi alam ni Tatay Digong ang nangyayari dyan sa loob. At alam ng mga Duterte, lalo na si Inday. Kaya maganda talaga Duterte ang makaupo. Duterte talaga ang uupo dyan. Kaya pinaka-the best talaga, wala nang iba, ang Duterte. Kaya sana tayong mga Pilipino, tayong mga nagmamahal sa Duterte, mag-ingat. Mag-ingat tayong lahat kasi kita nyo namang nangyayari ngayon. Halos lahat mga Duterte dyan ay talaga may kaso na. Kaya mag-ingat tayo, magmasid, lalo na sa Senado, yung mga nakatambay dyan, mag-ingat tayong lahat, mga idol. Lahat naman tayo hindi perfecto, mahirap magsalita, pero sana bilang isang leader, harapin natin ang katotohanan, panindigan natin at ipakita natin sa mga Pilipino na kaya natin maging leader na may tapat at may tapang sa ating bayan. Ganun lang po ang yan lang ang inaantay ng taong bayan. Mahal na Pangulo. Kaya ito lang yung mga update ngayon mga idol kasi napakainit kasi itong issue ng itong corruption. Di talaga mawawala yan. Kaya I hope na sana itong bansang Pilipinas maging maayos ang lahat. Kasi tayo ay mga iisa lang Pilipino. Yun lang masaklap kasi mayroon talaga mga leader na mga namumuno sa atin dyan, mga kongresista, senador, sino pa ba, kahit nga barangay tanod, kahit kapitan, di ba? Di maiwasan. Kaya mag-ingat at pumili tayo ng leader na tama para sa ating nasasakupan, para sa ating syudad. Okay? Mga ka-Duterte Sulid. At maraming ito lang yung update natin. Kaya hanggang sa muli, maraming salamat. God bless sa inyong lahat. At see you and goodbye. Thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe mga idol. Thank you. Mag-ingat kayo mga ka-Duterte Sulid. Laban! Duterte lang!